mula sa puso mo. So, pinunta ko ni Lord si Job. Alam mo, itong mensahe na to, ito yung unang-unang mensahe na binigay niya sa akin nung naibig na yung asawa ko. One year and a half ago. So, ito yung mensahe. Sabi ko, Lord, I will speak out from you, from your heart, to my heart, sa puso nila. So, ito yung Job na to, very meaningful po sa akin. Ano sabi ganon si Job? Sa verse 1, sabi niya, siya ay isang mabuting tao na sumusunod sa Panginoon. Ano siya? Mabuting tao siya na sumasamba at umiiwas sa masamang gawa. Tingnan yung projection, yung character ng Panginoon ni Job. No, sabi niya gano'n. Sa verse 8, sabi niya, verse 1 yan kanina. Sa verse 8, sabi niya, wala siyang katulad. Kinonfirm mismo ng Panginoon, wala siyang katulad. Kasi nag-uusap na sila dito ni Satanas eh. Wala siyang katulad. Kaya sabi niya, siya ay yung taong sumasamba sa akin. Ang Diyos mismo nagsabi sa verse 8 na siya yung sumasamba sa akin. Kasi itong pag-uusap na to, nag-uusap na si Satanas at saka si Job at saka ang Panginoon. Doon, nag-uusap na siya, meron na. Alam niyo yung conflict ng buhay ni Job? Nagsimula kanino? Sa Panginoon. Kasi, sabi niya, tingnan mo ang lingkod Satanas, tingnan mo ang lingkod kong si Job, wala siyang katulad. Mabuting tao siya, umiiwas siya sa masama. May conflict, sabi ni Lord, pinagmalaki niya. Kung yung pinagdadaanan natin ngayon sa buhay natin, na marami tayong pag-usapan po natin, ano yung ating pain, yung ating makapighatian, ang ating mga problema, ano yung suffering natin, pinagdadaanan natin. Dalawang bagay lang, dinadaanan mo ba yan kapatid kasi nagkakasala ka sa Diyos? O dinadaanan mo yan kasi pinagmamalaki ka ng Diyos? Sasagutin natin yan mamaya. Ano po ang sabi? Ano po ang mga pagsubok na dumating kay Job? Ang dami niya. Sa verse 13 to 19, inisa-isa yon. Yung pagsubok na naranasan ni Job. Isa-isa, no? Kung magbabasahin natin, baka hanggang bukas pa tayo, okay lang kayo, nakaready ba kayo? Hindi pa dumaldal si Sister Emmy, ang tagal yung dumaldal eh. Na-excite ata. Pero hindi. No? Isa-isa, hindi pa tapos, ano? Sa verse 13, hindi pa tapos yung nagsasalta na may nangyari sa kanyang mga anak, sa kanyang tupa, sa kanyang mga alaga. Hindi pa tapos na nagre-report. Ano nangyari? Yung another set na naman na ano, may nangyari na naman hanggang tingnan niyo po yung anak ni Job, 3 babae, 7 lalaki, marami siyang 500 na yung sa verse ano, diba? 3 babae ang anak niya, 7 lalaki, marami siyang tagapaglingkod sa verse 2, sundan natin. At siya ang pinakamayaman sa buong silangan doon sa lugar nila. 7,000 ang kanyang lupa, 3,000 ang kanyang kamelo, 1,000 ang baka, 500 ang asno. Wow! Wow! Nakay Job na lahat. Ano ba mahanapin natin? Sabi niya doon sa awit kanina, kahit kailan, Lord, hindi ka nagsimulan. That is how good si Lord sa buhay ni Job. Ano pa sabi niya? Nakaugalian niya na doon sa bahay nila, mayroon palaging pagsasalo-salo. Parang picture ito kung gaano ka-impact yung pamilya ni Job. Kung gaano sila kalapit sa isa. Kasi nakaugalian niya na eh. Meron talagang parang specific na celebration sa family nila, nakaugalian na. So intact yung pamilya niya, hindi sabog. Sama-sama sila. So pag sinabing intact, mahal lang isa't isa, nagkakasunduan sila. Of course, may mga conflict, pero intact kasi meron sila specific na ginagawa sa pamilya nila. Pero, sabing ganon, si Job, alam mo pa, sabi, dun sa verse 5, sabi niya, tuwing matapos ang ganyang mga handaan, anong ginagawa ni Job? Gumabangon pa rin siya para mag-alay ng handog na susunugin. Kasi pinapanalangin niya yung mga anak niya, baka daw may lumalakas-tangan sa Diyos. Sa mga anak niya. Grabe rin yung pagiging tatay niya. Very prayerful siya. Naghahandog siya para doon sa mga anak niya. So tingnan natin yung kabuang picture ni Job.
walang makakatulad sa kanya. Anyway, itong Job na to, alam niyo ba, sinulat itong Job na to, 400 years pa bago isinulat yung New Testament natin. Kaaral po kasi ako sa Bible so kaya may ko sa background. So, nag-stop. Hindi pa talaga nararanasan na, sa panahon ni Job, hindi niya pa talaga, wala pa talaga siyang kaminggil ng mga Kristiyano kasi after pa yun ang yung New Testament na yun. Pero gano'n na siya. Gano'n na yung build ng kanyang buhay. Pero yung konting na dumating sa kanyang buhay, hindi niya yun akalain. Hindi niya ma-imagine kung bakit yung conflict dumating sa buhay niya kasi pinagmalaki siya ni Lord. Sabi ni Ate Ayo, bakit tuloy-tuloy? Si motor, hindi natatapos. Bakit ganun yung tanong? Mahal ka ng Lord kaya pinaparanas ko sa'yo. Ang pag-uusapan natin ngayon, yung dapat yung ating mga nangyayari sa buhay natin, yung ating suffering, yung ating paghihirap, yung ating mga problema, dapat nagiging daan yun ng tagumpay sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ang paghihirap at pagsubok mo ngayon, ay regalo sa iyo ng Lord. Amen. Hirap at pagsubok na regalo ng Panginoon. Para ang hirap sabihin, ha? Ang hirap na regalo ng Diyos, yung iyong pagsubok. Kakaiba. Yung human heart, yung human natin, kakaiba doon sa gustong gawin ng Lord sa buhay natin. Tama? Tama na, magkaiba, magkakontra siya. Pero pasok tayo doon. Pasok tayo doon. Sa dahilan ng mga pagsubok natin, bakit may pagsubok tayo? Sabi ko nga yung pagsubok na yun, dapat po nagtatagumpay tayo sa buhay natin. Anong klaseng pagsubok tayo? We are not exempted. Merong physical tayong mga pagsubok. May sakit. No, marami wala. May sakit. May mga physical tayong pagsubok. No, mga nangyayari sa buhay natin. Meron tayong mga dinadamdam. Meron tayong nagagalit tayo. Ayaw natin magpatawad. Mga physically yun, naapektuhan tayo. Yung emotions natin, naapektuhan yun. May mga anxiety tayo, mga emotions natin. Lord, hindi ko maintindihan yung anong nangyayari. Mga anxiety, mga depression, mga problema, ang dami, ang lalim ng emotions. Alam niyo po ako ngayon, dumadanas ako ng parang emotional, hindi stable kasi dahil sa kalungkutan na nararanasan ko, nung nawala si husband ko, kakaiba yung nangyayari, so nagkakaroon ko ng emotional. Ang hirap pala nun. Maski ako magtatanong sa Lord, Lord, ang hirap-hirap. Sabi ni Lord, kalma lang. Pero may sasabihin mo, ang hirap-hirap, parang puputukan na ng utak ko. Ewan ko kung anong puputok sa'yo yan. Pero sabi ni Lord, kalma lang. Grabe, kalma lang tayo sa mga pagsubok. Ano po sabi? Si Job, hindi physically, sabi na naranasan niya rin sa verse 2, chapter 2, verse 7, ang may nangyari sa kanyang physical. Naubos na lahat. Ang meron siya. Alam mo, natira sa kanya yung asawa niya. Maganda yung mga asawa nandito. Si Job, yung asawa niya, hindi supportive sa kanya. Bakit kaya, no? At sa lahat na matay, naiwan yung asawa. Tanong ko rin yan eh. Naiwan yung asawa. Ako kinuha yung asawa. Grabe talaga. Ano sabi sa Job 7? Siya mismo physically, anong sabi sa kanya? Anong sabi doon? Inagtad, Nakakana. grabe, nagnaknak, ang sugat mula ulo hanggang paa. Mga tika nga lang, hindi ka na makatulog eh. No? Pero yung may sugat ng ulo, walang paa, kumuha siya ng pinagkayot niya, parang motive yung nutrition, grabe. Job na matuwid, naranasan niya physically. Tayo na yung exempted. We are not exempted. We are not. Wrong? Ano pa? Sabi kong asawa niya, sumpain mo na yung Diyos mo, mamatay ka na. Alam mo ba yung exclamation doon sa sinabi ng asawa niya? Exclamation yun. Kumbaga sa parang sundi doon, sumpain mo na yung Diyos mo, mamatay ka na. Parang gano'n pa. Grabe. Ikaw na lang isang natitira sa akin na mag-encourage sa akin, hindi ko papalagay magbabagsak. Ganyan minsan yung nangyayari sa buhay natin. Minsan, ako yung lupot na lupot ako sa buhay ko na nakita. Pumunta ako sa kapatid ko. Pagdating doon, magkaiba yung kwento namin.
Siya, malaya siya. Masaya siya kasi nawala yung asawa niya. Ako lungkot na lungkot ako kasi nawala. Magkaiba yung kwento namin nun. Mali yung pinuntahan ko. Ang sakit, ang bigat nun. Yung hininga ka, gusto mo sana merong makiki-emphasize, empathy ba, yung makikiramay. Iba pala siya! Nag-iisa ka na lang, dalhin yung nararamdaman mo. Tumahimik na lang ako kasi magkaiba yung aming nararanasan, magkaiba yung mundo namin. Siya talagang malaya na siya. Ako ganun siya. Samantalang ako, ako lungkot na lungkot ako, no? Sabi ko, ay grabe, hindi nakatulong yung aking pagpunta sa kanya. Pag-asawa natin yung pinag-usapan. Magkaiba kami, no? Magkaiba yung aming sitwasyon sa buhay. No? Tayo po maraming nangyayari sa buhay natin. Bakit tayo dumadaan ng pagsuyo? Tayong kabataan. No, ay, hindi pa panahon, kaya wag muna. Huwag ka munang bumigay dahil tamang panahon yun. Diba? Yung mga kabataan, may susunod siya. Ito yung uso. Anak, kahit uso yung TikTok na yan. Careful, maingat, kasi kung ano yung ginagawa natin, nagbibigay yan ng impression sa atin, mga lingkod tayo ng Diyos. Lahat ng mga ginagawa natin, maging maingat tayo sa pasya. No, lahat yon kasi we are not exempted doon. Yung mga emotional stress natin, okay, financial, meron tayong sinusubo, but Lord, wala na akong laman ng palabigasan ko, Lord, wala na akong kakainin, wala na akong ganito. Yun lang yung area na yun, pero parang buong pagkatao, gusto nyo nang lumako no? Parang ang bigat-bigat ng finance. So yun ang dami. Actually, lahat ng areas ng buhay natin, kasama yung mga bagay na yun. Kasi, tao pa tayo na nandito. At doon, pinapalakas tayo ng Panginoon. Sabi ko nga, ginto ka. Bakit? Bakit ganito? Bakit ganito? Ang ginto, dumalang, pastor, sir, may alahas siya, no? Kinikinis, yung pagkinis niyang kinikinis tayo ng Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, ginto ka, kinikinis ka ng Lord. Kaya yung pagsubok na yan, regalo yan sa'yo para maging maganda ka sa harapan ng Diyos. No? Tingnan niyo, problema ang pinag-uusapan natin, pero pag sinabi natin na gano'n yung declaration natin, hinihiti tayo. Kasi gano'n natin tinitingnan yung problema. Ako po, parang shutdown yung buhay ko ngayon kasi nagulat na lang ako, mag-isa na lang ako sa bahay namin. Na wala na akong kasama sa bahay. Yung nag-isa kong anak na kasama ko, hindi na ako, 3 days hindi uuwi. Si John kasama ko, pagka nagluluto ko, hindi na rin umuwi si John, 11:30 na, yun na lang yung kausap. Lord, anong nangyayari dito sa libis? Wala masama. O nandun si Myla, busy naman siya sa kanya. Grabe, contrast yung mga nangyayari, parang hindi ko kinakaya yung nangyayari sa buhay ko. Pero ano dapat ang response natin? Ano dapat yung sagot natin? Sa kabila nung nabubulat tayo sa mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin kinakaya. Alam mo, hindi talaga natin kaya sa totoo lang. Kapag pinagbigyan natin yung isip natin na kawawa naman ako. Alam mo, dumating ako punto ng kawawa. Ba't parang kawawa naman ako pag galing ako sa bedded? Kinukoordinate ko, ang dami ko kausap na tao, ang dami kong dinindigan. Pagdating ko sa bahay, parang nag-shutdown yung buhay. Wala akong narinig. Sabi ko dun sa ako, Sheila! Gumagano na. Marinig ko lang yung boses ko. Grabe, ang hirap sa totoo lang. And then, alam niyo po, 1 year ago, no? Dinala ako ni Lord, nag-SOS ako, nag-training ako, no? Nag-ano ko doon sa mission, nag-SOS, summer of service. 1 year ago today, September, right, Aya? After ko ng SOS, yung SOS na yun, summer of service yun, na inano doon sa ni Pastor Kiko. Sa church na para mag-share, mag-evangelize kami. Halos 200 plus napatanggap namin mga tao. Massive yun, intentional yun. So that was 2 weeks ago na in-house ako doon, walang uwian. Pag-apa ko pa lang sa bahay nang tumatawag na si Aya. Kinabahan ako, Lord. Kinabahan ako, sa saya-saya ako. Hindi pa ako nakako, sabi ko, yung baka mo. Kasi pinalagaan ako baka.
Long story short, nawala yung baka. Alam niyo po ang ginawa ko? Panginoon, marami pong salamat doon sa kaluluwang pinatanggap mo. At ayaw ko na lumuhod ako sa Lord. At panagkatiwala ko, ay yung response na gusto ni Lord sa atin. No? Ang hirap gawin, ang hirap isipin. Lord, parang Lord, nagigil ako sa iyo, tatlong, halos isang buwan, akong wala. From Laguna, nag-training, tapos nag-SM. Pagdating ko kung galing, ito, bad news, yung aking na-receive, yung natanggap ko na that time. So, excited ako ang ginawa ni Lord. Pero alam niyo po ba, yun yung sinasabi ko, paano tayo nagre-respond? Ano ang tugon mo sa problema na kinakaharap mo ngayon? Ano ang ating sinasabi o ating ginagawa kapag may mabigat na mabigat tayong alalahanin? Si Job po, ano ang ginawa ni Job? Balikan natin siya. Ano ang sabi niya? Ano ang unang-una niyang ginawa? Ano ang response niya sa Job doon? Sabi niya gano'n. Ang una niyang ginawa, sabi niya gano'n, na patira pa siya. Ano pong version? Okay? Nag-worship siya kay Lord, nagpatira pa siya sa harapan ng Diyos, inunit niya. Verse 20, ano ang sabi niya? Unang ginawa ni Job sa lahat ng pagsubok na naranasan niya, nagpatira pa siya, tinunit niya ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumasamba sa Diyos. Yung araw, pag inaahit ang ulo, ibig sabihin nagsusurrender ka na sa kay Lord pag inaahit mo. Tayo mga babae, di ba, sa Diyos, sa ground of glory natin yung buhok. Nung araw, yun yung surrender nila. Nagpatira pa siya sa Diyos at sumamba siya sa Panginoon. Ano ang una niyang ginawa? Nag-worship siya kay Lord. Kaya dapat alam natin na pag may pagsubok tayong dinadaanan, pag wala tayong malapitan, wala ka tayong kasama, hindi natin alam kung anong sagot, unang gagawin, puri ka sa Panginoon. Huwag kang malilito sa sitwasyon mo, huwag kang magpapadala sa sitwasyon mo. Ako kinakausap ko yung sarili ko, wala akong makausap na pag nasa bahay. Magpuri ka sa Diyos. Alalahanin mo kung gaano malaki ang Diyos mong pinaglilingkuran. Kung gaano siya katapat, kung gaano siya kabuti, kung gaano kanya itinagmamalaki, kung gaano kanya gustong pagpalain. Yun yung pag-worship kay Lord. Alam niyo, pwede na natin gawin sa Panginoon na meron tayo, pagpupuri at pagpapasalamat. Kasi sa ating ugali, hindi tayo pwedeng diktahan sa ating pagpupuri sa Diyos. Tayo yun, from our heart. Pagpupuri sa Diyos. Ano po ang sabi doon sa awit 103, verse 1 to 3? Ito po yung dapat na ginagawa natin. Huwag tayong malimulo, imbis na magbumuka sa Panginoon, sa mga nangyari. Magtanong ka man magtanong, wala pa rin si Lord. Agad-agad na sagot sa'yo. Kasi ang gusto ng Diyos, magtiwala, magpuli, magpasalamat tayo. Kung doon sa awit 103, ang sabi doon, si Yahweh ay papulihan o aking kaluluwa. Yung kaluluwa doon natin magbigay ng papuri sa Kanya. At lahat ng nasa akin nagsisipagpuri sa Kanya. So all of lahat, hindi natin pagkatao, dapat mo nagpupuri sa Kanya. Purihin mo siya sa tuwina ang banal na ngalan niya. Pinapupurihan natin ang banal na ngalan niya. Lord, naghihirap ako, ang hirap ang puri sa'yo. Kahit na, magpuri ka pa rin kasi sinabi niya na kailangan natin magpapigay ng papuri sa Diyos, mag-worship sa Lord kasi siya yung ating maker. Siya yung gumawa sa ating buhay. Sa verse 2, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at wag mo kaliligtaang mabuti niyang gawa. Alam mo minsan pag may problema tayo, nakapokus tayo doon sa problema natin. Nakakalimutan na natin na humihinga pa tayo. Nakakalimutan pa natin, may kasama pa natin yung pamilya natin. Nakakalimutan na natin yung mga magagandang bagay na ginawa ng Lord sa buhay natin. Dahil lang sa mga problemang nakapokus tayo.
Lalo minsan sabi nga lang kapag nakahiga na tayo, may sakit tayo, tumingin tayo sa langit. That is the time na nag-worship tayo. Salamat na dito pala, nakatingin ka pala sa akin. Nakakalimutan natin na tumingin sa Lord kapag mag-okay yung buhay natin. Okay yung nangyayari, parang hindi natin komportable tayo, hindi natin kailangan tumisan, may mga nangyayari tayo sa buhay natin. Ano pa po, na firstly, ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad at anuman ang aking sakit, ginagawin niyang lahat. Lahat ng kasalanan natin, alam niyo po, wala naman talaga matuwid sa atin. And lahat po tayo pasok doon sa nakangangailangan natin sa Diyos. At ang lahat ng sakit natin, pinapagaling. Kaya may kagalingan po. Bakit? Kung hindi ka magkakasakit, hindi mo makararanasan yung kagalingan mo. Kung wala kang problema, hindi mo mararanasan patuloy kung magtsaga at tumawag sa Diyos. Ayaw ni Lord, ayahay lang ang buhay natin. Sa totoo lang. Kasi pag ayahay yung buhay, masarap na masarap na mabuhay. Komportable na Lord ang buhay ko, hindi na kita kailangan. Pero hindi natin pansamantala lang yung buhay dito. Pansamantala lang yan, kahit masaya yan. Pansamantala lang yan, kahit na very comfortable ang buhay mo. Kasi hindi. Sabi mo sa katabi mo, panglangit tayo. Panglangit tayo. Panglangit tayo, kaya yung mga pagsubok sa langit tayo. Panglangit tayo. Kaya yung mga pagsubok, dito lang yan sa lupa. Kaya kailangan natin sabi sa Colossians, set your heart and your minds on things above. Yung ating puso at ang isip, ituon natin sa bagay na makalangit. Bakit? Kung hindi tayo kakain sa amin, mamatay agad tayo, kung wala agad ba yung hininga natin? Hindi naman, diba? So, habang humihinga tayo, meron tayo ipagpapasalamat sa Diyos. Sabi sa Psalms 107, ano yung unang ginawa ni Job? Nag-worship sa Lord. No? Nagbigay siya ng papuri sa Diyos. Sabi sa Psalms 107, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Ang pagiging niya tunay, laging tapat kailanman. Di ba may awit? Ang kabutihan mo ang Diyos. Your goodness are running over me. Alam niyo kapatid, pag tayo nagtatapat sa Diyos, hahabulin tayo ng Diyos. Ng pagpapala. Tayo na po ang hahabulin ng Diyos ng pagpapala. Kapag tama yung puso mo, tama yung paglilingkod mo, hahabulin tayo. Sabi ko nga po dati, nung hindi pa buhay pa yung asawa ko, ang sarap ng buhay ko, every 15 days, 30 days may natatanggap ako, ang sarap ng buhay ko. Tapos nung wala na akong natatanggap. Pero alam niyo po, mula noon hanggang ngayon namatay siya, hindi ko pinagkulang ni Lord. Amen. Alam niyo, sabi sa Bible, yung mga balo, hinakaliw niya ng Diyos. Inaaliw ng Lord. Alam niyo po, maganda pa din ako sa kabilang. Bakit? Alam ko po, kasama na ako ni Lord. Dito lang po yan. Pero alam niyo po, never, hindi ko po pinaranasan na ako ay nakulangin. Nakakapagbigay ka pa kahit pa paano, no? Kasi alam mo how the Lord will bless you. Sa totoo lang po. Sabi ko nga, Lord, hindi ba, Lord? Hanggang saan kunin mo ko ng hininga, mag-isa na lang po ba ako? Kaya ko ba o hindi? Pero hindi ba, Lord, kasama kita. Kung ano mong mangyayari sa buhay ko, kasama kita, Panginoon. Ngingiti pa rin ako, magpapasalamat pa rin ako. Tatakbo pa rin ako, Lord, because of you sa buhay natin. Dapat may ganun tayo, ginto ka kasi kapatid, ginto ka. Sinasabi ko yung ginto ka, kaya dumadaan ka sa pagsubok para mag-idadalisay ka ng Lord. Yung character ng pag-develop ni Lord sa atin, ibang klase po yun. Huwag tayong magtaka mga kapatid kapag pagsubok after pagsubok, kahirapan after kahirapan. Bakit? Gusto ni Lord maganda tayo pag nakita niya tayo ng mukha. Para natin ang Lord. Lagi tayo ma-excite sa ating buhay pananampalataya. Lagi nating palitan. Sabi nga kanina, palitan, ang kalungkutan natin palitan ng joy. Alam niyo po magkaiba yung happiness na joy. Yung saya lang, pansamantala lang. Pero yung joy, yung kagalakan, from within yun.
sa'yo. Ikaw yun. Hindi pwede hindi Sister Emmy, magkaroon ka ng kagalangan. Hindi mo pwede sabihin yun sa akin kasi ako yun. It's my life. Ito yung galing sa akin. Alam niyo po, may sabi sa quotation, kung ano ang ginagawa mo sa private life mo, yung walang nakakakita sa'yo, na ginagawa mo na pundasyon na pagtatanim sa relasyon mo sa Diyos, yun yung lalabas sa'yo sa public. Kapag discipline ka na nag-worship ka kay Lord, pag public, ang sarap mag-worship. Malabas ka, excited ka, may ngiti ka saan sa mata, hindi lang sa labas sa mata. Ganun yung gusto ni Lord sa atin. Pangalawa, anong ginawa ni Job? Verse 21. Anong nangyari sa kanya doon? Verse 21, basahin natin, no? Sabi niya, sabad akong lumabas sa sinapupunan ng aking sabad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Grabe, no? Ubad siya, tayo. Ubad na pupunta. Ubad na walang manalala. Yun yung kalagayan natin. Ano ang ginawa ng Panginoon? Nagpasalamat siya sa Diyos. Pangalawa, magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi lahat ng meron ka, tayo bigay ng Lord. Asawa mo, anak mo, pamilya mo, kabuhayan mo, lahat-lahat, galing sa Panginoon yan. Tapikin mo nga yung katabi mo, lahat ng meron ka. Yung cellphone mo nga, mahal na mahal mo kaysa kay Lord. Lahat ng meron ka, galing sa Diyos yun. Di, amin to! Hindi sa'yo yan. Hindi naglakwala lang ni Lord. No? Sabi ganon, lahat sabi ni Job, wala akong lumabas sa aking sinapunan. Bali na akong, babalik. Si Yahweh ang nagbigay. Si Yahweh din ang babawi. Lord, sabi ko, 4 o'clock in the afternoon, kausap ko pa yung asawa ko, nag-instruction pa kami, aalis ako, mapupunta, magka-choir siya, alas 4 ng hapon, tatawag, nag-usap pa kami. Alas 6 na lang hapon, may tumatawag na sa akin. Ako si Doktor, ganito. Andi ako sa MCU. Sorry to tell you, yung iyong asawa wala na. Dead on arrival na. Anong sabi ko? Hello, sino ka ba? Pinaprank mo ako. Nagwala ako kasi narinig ko. DOA na po yung husband mo. Dead on arrival. Ano ka ba? Pinaprank mo? Sino ba to? Diba? Matapang kasi ako magsalita. Ganyan agad ako. Hyper agad ako. Ma'am, sorry to tell you, ganyan. Walang makakaalam kung ano ang mangyayari sa ating buhay. Sinong mag-aakala na yung asawa mo, last goodbye nyo na pala yung 4 o'clock, alas 6, wala na siya. May mga ganyan nangyayari sa buhay natin. Ano ang sabi niya? Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh ng babae. Kung ano meron tayo ngayon, huwag natin masyado yung higpitan. Pag sinabi ni Lord, ibigay mo yan sa akin. Ang sabi ko, ikilan. Sinabi ni Lord, yung anak mo, ibigay mo yan sa akin, maglingkod yan sa akin. Yung asawa mo, payagan mo maglingkod. Yung asawa mo, pawayaan mo yan, gamitin ko. Ibigay mo. Bakit? Ibigay lang may-ari niyan. At kapag binigay natin yan, mamaya, meron nga ni Lord. Kapalit yan. Pag ang Diyos sa atin ang hingi, may kapalit yan, hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala tayong gagawin sa Diyos. Ang sakripisyo na hindi niya yan papalitan 101%. Kapatid, ang problema na dinadanas natin ngayon, napakaliit lang na bagay yan kumpara sa dinanas ng Panginoong Yesus. From Gethsemane to the cross. Naalala ko may message po ako. From Gethsemane to the cross. Yung Gethsemane pa lang, short story, ano lang, dapat ko ba lang. Yung Gethsemane ngayon, bakit doon nananalangin si Jesus? Kasi yung Gethsemane nun, marami tumutubong mga olive oil, olive tree. Yung olive tree na yon, bago yung maging olive oil, diba, mahal-mahal ng olive oil, mga nanay, diba, na nagluluto. Kasi bago yung maging olive oil, pinipisa, yun ang pinipisa. Pinipisa siya, para maging olive. Yun yung nangyari kay Jesus doon sa may kasama siya. Anong nangyari? Tulog ng tulog yung mga kasama
kasama niya, nagsama nga siya, pero tulog ng tulog, isa pa rin siya. Sobrang paghihirap ng Panginoong Jesus, yung journey niya, yung pinagdaanan niya sa krus, sa Gethsemane, to the cross, ang tindi-tindi nun. Alam niyo yung pagsubok natin, katiting lang yun. Sa sakripisyong binigay na dinaanan ng Panginoon dito sa atin. Pero nung natapos sa krus, buhay na walang hanggan na ibinigay sa'yo. Sabihin mo sa kapatid mo, may buhay na walang hanggan ka. Kasi nagtiwala ka kay Jesus, tinanggap mo siya bilang Panginoon na nagpagligtas. Sabi mo si Job, ikaw ang nagbigay, Lord, ikaw din ang babawi. Huwag natin hawakan ang iyong sarili. Pag ang Diyos ang pinag-uusapan, ibigay natin sa Kanya. Kasi sa Kanya din po galing lahat ang meron po tayo. Sabi po doon sa 1 Thessalonians 5:18, ano ang sabi doon? Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. In everything. Walang sinabi. Dito lang ako magpasalamat kasi okay na yun. Matay ang baboy ni Ate Yayo. Lord! Pero salamat po kayo tao. Baka next time, I will have marami. Bukas pa ulit. Okay, kasama ko pa pamilya ko. Diba? Kumakain pa rin ako. Ano ang sabi? Magpasalamat ka sa lahat ng pagkakataon. Pasalamat. Alam niyo kung gaano ka-powerful yung pagpapasalamat? Meron ako nito binabasa yung powerful ng thank you. Magpasalamat tayo sa lahat. Alam niyo yung tao daw na laging nagpapasalamat, laging yung masaya. Kahit marami yung problema. Lord, salamat sa kakainin ko. Salamat sa pamilya ko. Salamat sa mga bagay na tinatangkili ko. Salamat, Lord. Kahit yung mga bagay na hindi mo nakikita, yung pagpapala ni Lord sa atin, minsan natin nakikita. Yung araw-araw na iniingatan tayo ng Lord, minsan wala na sa atin, wala na sa loob natin, pero ginagawa ni Lord din sa atin. Magpasalamat ka. There is power daw in thank you. Kaya lagi tayong magpasalamat sa lahat ng bagay. Hindi lang natin, Lord, napapasalamat ako sa iyo ngayon kasi okay ako ngayon, okay yung pamilya ko ngayon. Tapos bukas may problema, ano ka ba naman, Lord? Bakit naman? Inaway na yung Diyos na lumikha kasi pangit na yung sitwasyon. Pero dapat magpasalamat. Ang powerful yun. Una, worship. Alam, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi, pangatlo po, lagi tayo manalangin. Manalangin ka, panalangin mo din, manalangin mo at matututo ka rin manalangin sa Panginoon. Pangatlo na tayo. Sabi nga lang si John 14 verse 9. Sinabi ni Lord doon sa mga sinabi niya doon sa tatlong kaibigan niya ni Job na maraming hinaing, maraming reklamo, sabi ng Lord sa kanya, ipanalangin kayo ni Job, siya lamang ang pakikinggan ko. Sabi niya, para hindi ko kayo pagbayarin sa inyong mga kahangalan dahil sa hindi ninyo paglahad ng katotohanan sa mga ginawa ko. Kasi itong Job na to, conversation ito ng mga wala ng Panginoon hanggang yung tatlo niya mga kaibigan. Pagkukwentuhan lang nila ng mga nangyayari sa buhay nila, yung pagsunod sa Panginoon. Sabi ng gano'n, manalangin ka, sabi gano'n sa 1 Thessalonians 5:16, palagi kang manalangin. Sabi mo sa katabi mo, palagi kang manalangin. Hindi sa magreklamo ka, hindi sa dumawag ka, manalangin ka, Lord, wala akong kakainin. Lord, meron akong Philippians 4:19. Ibibigay mo sa akin ang mga kailangan ko. Lord, lungkot na lungkot ako. Hindi bali, may Hebrews 13:5. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Lord, ano na ba ang bukas ko? Tanong ko kay Lord yan, personal ko ito sinishare ko. Lord, what is next for me? Ano na susunod sa akin? Jeremiah 29:11. Mabuti ang plano ko sa'yo, hindi kita pababayaan. Yung salita ko ng Diyos, yun po yung nagpapalagpasan sa atin. Sa totoo lang po, yung salita lang ng Diyos, yung pwede natin panghawakan sa bawat nangyayari sa buhay natin. Lagyan natin ng salita niya. Kasi pag salita ng Diyos ang nilagay natin, yung gusto mo nang magpakamatay. Sa totoo lang po ako, sasabihin ko po sa inyo, nung nasa LIT ako, nawala ako isang araw, pagkalibing ng asawa, gusto ko nang tumalong doon sa LIT.
Sinong mag-aakala ni Sister Ellie na ganito magsalita at ganito kalapit sa Diyos dahil sa kalungkutan na naglaso at taning na sa Diyos magpapakamatay sa LRT. Pero alam mo, sabi ko, Lord, hindi ka ganun. Mahal mo ako. Hindi ka ganun, Lord, nagtalo ka sa buhay. Nagtatalo yan, nagtatalo. Hindi, ano ba? Wala ka nakasama, bla bla bla. Alam niyo po kasi kung bakit, yung magulo yung buhay ko nung bata ko, puro kalungkutan. Nung nag-asawa kasi ako, that was the peaceful time ng buhay ko. Yung 28 years ko sa asawa ko, nagmamahal ko sa asawa. 28 years ko, naging payapa yung buhay ko. Tulog ang masarap, wala akong iniisip, wala akong hinahanap sa labas, mga asawa, magpakapit talaga kayo. Kasi, regalo talaga kayo ng Lord. Mga asawa at babae pareho, wala akong hinahanap, very peaceful. And after 28 years, blah! Hindi masyado ka nang depende sa asawa mo, blah blah blah. Ito na binago na kanila, nag-shutdown ka agad. Lord, nag-report naman ako sa'yo, lahat. Papakamatin ko lang ako. Pero alam mo yung salita ng Diyos, mahal kita. Namatay ako sa Diyos para sa ito. Nilalaban kita kasi may maganda ka ang plan. Palitan natin ng salita ng Diyos yung ating isipan. Para pag-tibok ng puso natin salita ng Diyos. Pag-action natin, hindi na natin. Magandang buhay pa rin ang gusto natin. Preserve our life for God's glory. Sikapin natin, nabantayan natin ang buhay natin. Kahit na nagkakasala tayo, we are not yet perfect. Magkakasala pa rin tayo. Even if na nag-fall down tayo, even if na along the way, sabi nga gano'n, may isang pastor, sabi ni Pastor King, kahit nagkakasala ka, kahit nadapa ka, bumangon ka ulit, Lord, bumangon ka. Lord, nagkasala ka, bangon ulit. Lord, gumagapang na po ako. Kahit hanggang gumagapang ka, bumapang ka pa rin, papunta sa paanan ng Diyos. Kasi yun yung gusto ng Diyos na pagpatagumpayan natin. Ayaw ng Lord na mawagin tayo sa Kanya. Kasi ang gusto ng Lord, magtagumpay tayo sa Kanya. Yun yung gusto ng Diyos sa atin. Lord, layo-layo na lang sa Love Church. Wala kaming katabi dito. Dati doon na kami, isang hakbang lang. Ayaw ko muna pumunta. Ang haba, magbiyahe. Bla bla bla. Ang dami nyo ng tanong. Ang dami nyo ng excuse. Lord, maula na, maputik na. Ayaw ko muna pumunta. Na may pupunta naman doon iba. No. All the more na yun yung nararanasan natin, all the more lumapit tayo sa Diyos. Kapag dumadaan tayo sa pagsubok, lumapit pa rin tayo sa kapatid. Pumunta pa rin tayo sa church. Alam niyo po ako naranasan ko, Lord, ayoko na mag-pray, ayoko na mag-mission, Lord, ayoko na lahat gawin, yung mga pinaginawa ko. Gusto ko na, Lord, bago na yung buhay ko. Sa katupunta, hindi yan ang gagawin ko sa buhay ko. All the more na yung words ko, yung nangyayari, lapit ka pa rin sa Diyos. Punta ka pa rin sa church. Punta ka rin. Mag-pray ka rin kahit hindi mo feel. Mag-pray. Mag-worship ka pa rin kahit hindi mo feel. Magpanalangin ka pa rin hindi mo feel. Hindi about your feelings. It's about the truth ni Lord. Yung katotohanan na yun yung gusto ni Lord sa buhay natin. Promise. Ayusin ni Lord ang buhay mo. Sabi mo sa katabi mo. Inaayos ng Diyos ang buhay mo, kapatid. Inaayos ng Diyos ang buhay mo, kapatid. Inaayos niya ang buhay natin. Sa mga oras na ito. Tingin ng Diyos, pang-amal ko, ano po ang nangyari. Sa Job 42 verse 10. Lahat ng mga nangyari, anong ginawa ng Diyos kay Job? 48. Job 42, 10. Verse 10. Thank you, Lord. Salamat po. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati. Nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan. At dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Hallelujah. Dinalik ng Panginoon ang lahat ng nawala kay Job, kabuhayan niya. Diba, kung nag-asawa siya, nag-anak pa siya. No? Lahat po yun. At anong sabi, dinoble niya pa. Kanina sa version binasa na, yung 500 kabelyo, 100 na, 1,000 grab, ano niya, dinoble pa. Kapatid, pagsubok mo lang yan. Sabi mo lang, pagsubok ka lang. Malaki yung Diyos ko. Ang papalatin mo ako.
tayo ng kapatid. Ang sagot ng Diyos, itubo ng Diyos sa iyo. Ano ang sabi sa Romans 8:15? Ano po ang sabi doon sa Romans 8:15? Ang mga pagtitihi sa kasalukuyan mo ngayon ay hindi maihahambing sa kaluwalhatian. Ipapahayag sa atin balang araw na makita natin ang mukha. Hindi maihahambing kung ano ang gagawin ng Lord o mararanasan natin naghihintay sa atin ng kaluwalhatian. Ano niyo ba ang glory ni Lord? Hindi natin yun kaya. Ano tawag dito? Hindi natin kaya yun ma-imagine. Kasi si Moses nga yung glory, kaluwalhatian. Tago pa nga si Moses dun sa, di ba nag-publish si Moses kasi hindi niya makalapit. Yung literal na glory ni Lord, hindi siya makalapit doon. Tayo po, sabi sa Ephesians, marami tayong mga spiritual na bagay na pinagaloob sa atin ng Diyos. Ephesians po yun. No? Yung identity po natin, yung position natin kay Christ, dapat lagi rin po natin yung inilalaban. Lagi natin yung iniisip. Ano nangyari sa atin nung tinanggap natin si Christ? Naging anak tayo ng Diyos, pinatawag tayo sa ating kasalanan, naging mananagumpay tayo, tagalangin tayo, more than conquerors. Ang dami. Sino po ba magpapabagsak sa atin kung yung ating focus ay sa Panginoon? Sabi ko nga, itong ng mga panahon, ngayon pa lang ko nagkikwento kung ano yung mga nararanasan ko. Lord, salamat na hindi po ako nag-give up. Lord, salamat po, sinamahan mo ako sa mga panahon, Lord, na hindi ko na alam. Yung higit, Lord, hindi na ba matatapos yung luha ko? Hindi po ako malaiyak na tao. Hindi po ako umiiyak. Pero yung panahon na yun, na nag-iisa na lang ako, luha, tumigil ka na, mapagod ka na, baka maubos ka. Hindi ka makatulog. Hindi ka makakain, may naranasan ko po ang sobrang, taba-taba ko po. Ngayon, medyo tala. For 3 months alam niyo po, hindi ko ako natutulog, hindi ko po kaya. Wala akong pagkakas. Sabi ko, Lord, ang hirap pala ang ganitong kalagayan. Pero salamat, tapat ka at tutos ka. Ano sabi ko, Lord, hawakan mo lang po ako. Do not let me go out of your hand, Lord. Hawakan mo po ako, Panginoon. Hawakan mo po ako, Lord. Samahan mo po ako. Bakit ganitong nangyari? Pero alam niyo, sabi ni Lord, alam niyo ba, sabi ni Lord, kapag tayo dumadaan sa pagsubok, matinding pagsubok, matindi rin ang assignment niya sa iyo, kapatid. Matindi rin ang assignment niya. Yung purpose ng iyong kapagatian, purpose ng iyong suffering, purpose ng iyong pain ngayon, ay yung dapat ang magdiliktan papunta sa ating destiny. Ano yon? Yung gusto ni Lord na mangyari sa atin. Kaya tinatanggal niya lahat ng mga bagay na nakakaabala sa atin para sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya kapatid, kasama ang mga pagsubok na yan, na kailangan natin, sabi ko, ginto tayo, kaya dinadali sa tayo ng Lord. Sa totoo lang po, habang nandito tayo sa mundong ito, kasama yan. Bakit? Gusto ni Lord, dalisay tayo sa kanyang harapan. Dalisayin niya yung puso natin, dalisayin niya yung kaisipan natin. Anytime na gusto tayong gamitin ni Lord, gagamitin niya tayo. Kasi nakaready po tayo sa Panginoon. Nakaready dapat tayo sa Lord. Lahat ng mga mensaheng naririnig natin, ito po ilalagay pagkain spiritual yun sa ating buhay. Bakit? Ang gusto ni Lord, maging matapat tayo sa Kanya. Ano ang sabi ng scripture, kapag matindi ang pagsubok mo, matindi rin ang pagagawa sa iyo ng Diyos. Kasi hindi nagmamalaki sa Kanya. Hindi Kanya, ang pagsubok po hindi parusa. Ang pagpala dapat, tingnan natin ang pagsubok. Alam nyo, the best answer daw, ang pinakamagandang sagot sa ating panalangin ay hindi yes, kundi no. Kasi yung yes na granted na yan, ibibigay na ni Lord yung yes. At masaya tayo pag yes. Pero pag sinabi ni Lord no, ayaw na natin. Pero the best answer na panalangin natin ay yung no. Bakit? Mahal ka ng Lord. At hindi para sa'yo yung panalangin mo. Hindi makakabuti sa'yo yung panalangin mo kaya nung una. Hindi mo sabi nga, wala ka ng ganyang bagay, hindi mo naranasan yung ganito.
Kasi hindi mo pa siya kailangan. Kapatid, yung mga bagay na hindi pa natin kailangan, hindi pa yun pinagkakaloob ni Lord. Pinagkakaloob ni Lord yun sa tamang panahon. Pag ready ka na. Huwag mong sasabihin, Lord, maglilingkod ako ngayon. Tapos dumating yung pagsubok, ay, ayoko na. Alam mo, sabi ng Bible, kapag may sinabi ka kay Lord, tuparin mo, sisingilin ka ng Diyos. Sisingilin ka ng Diyos. Sa totoo lang. Kapag may sinabi tayo. Kapag sinabi mo, maglingkod ka, maglingkod ka. Intentional si Lord. Personal si Lord. Sa totoo lang. Kahit mahirap po, merong reward. Merong pagpapala. Merong gagawin si Lord. May pag-aayos si Lord sa buhay natin. Walang tao po na nagtitiwala. Tayo po tayong lahat.